Kamusta po kayo? Yung mga nasa likod, hindi ko po kayo marinig. Lakasan niyo po ang inyong sigaw. Yung may turotot, ang sakit sa tenga niyan. Yung mga nasa likod ng tarpaulin. Okay lang po kayo dyan. Yung mga nakaupo. Yung mga nasa upper box. Magandang umaga po sa mga nasa second at third floor. Ayan. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa meeting ng Pasig. Grabe po ang pagtanggap ninyo sa giting ng Pasig, ano? Maraming salamat po talaga. Alam nyo, minsan nagugulat pa rin po ako sa inyo. Kasi, noong 2019, una po akong tumakbo para mayor, mainit na rin po yung pagtanggap ninyo sa akin noon. Kung maaalala nyo, meron akong sinama dito dati na kamukha ni Buboy Agusti. Kamukha ko. Alala nyo po? Pumunta po siya dito noon, nakabisita na po siya dito. Wala, busy po ngayon, may show eh. Opo. Sa ilalim, ano. Pero dito, nakapunta na rin po siya. Dito siya dumaan sa gate sa likod. Ang maalala po ninyo. Ayan. Opo, ibalik. Balang araw. Pero 2019, mainit na rin yung pagtanggap ninyo sa akin. 2022, ganun din naman po. Pero hindi ko po alam kung bakit ngayong 2025, parang mas mainit pa po ang pagtanggap ninyo. Nakakatabago ng puso. Maraming salamat. Ang layo na po nang narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po nang narating natin. Hoy ate, umayos muna kayo. Ano ba nangyayari dyan? Hindi himatay na. Huwag naman po. Kung maalala po ninyo, nung una niyo akong narinig magsalita noong 2019, ang pinangako natin sa tao, simple lang. Hindi natin pinangako ang langit at lupa. Kasi bilang kandidato, alam niyo po, minsan nakakatukso eh. Minsan naiisip namin, para matuwa yung mga tao, ipapangako na natin lahat. Diba? Pero ayaw po natin ganong klaseng politika ng pambobola. Gusto natin makatotohanan lang. Anong pinangako natin noong 2019? Ang pangako natin noong 2019, ay kung mabibigyan ng pagkakataon, ipaglalaban natin ang tunay at pangmatagalang pagbabago sa ating lungsod. Ang tanong, pagbabago ng ano? Sinigaw natin, iba naman, anong iba? Yan po ang una. Tama po kayo, naglinis tayo ng ating pamahalaan. Bilyon-bilyon ang natitipid natin ngayon na dating nabubulsa lamang. Yung mga matatagal na sa gobyerno, alam po nila na totoo ang sinasabi natin. Pero hindi tayo nagtapos doon. Bagamat yun yung pinakamalaki, hindi tayo nagtapos doon. Pinundukan din po natin yung lumang estilo ng politika, yung lumang estilo ng paggugobyerno, yung lumang estilo ng pamahalaan na puro palakasan at may takutan pa nga. Ang paboritong simbolo po natin ito ay wala na pong iba kundi ang ating pamaskong handog. Diba sa pamaskong handog ang ginawa po natin kung dati dadaan sa lab organization, pag HOA, okay sa nakaupo, lahat meron, pero pag galit sa opisyalis ang nakaupo, wala po kaya, wala tayo lang. Ayaw natin ng ganung estilo. Ano pong ginawa natin? December 2019, nagbahay-bahay tayo, hindi namimili. Hindi tayo namimili. Kalaban, meron. Kakampi, meron. Kasundo, meron. Kaaway, meron pa rin. Lahat meron. Hindi tayo namimili. Tinanggal natin yung takutan. Ginawa natin pantay-pantay ang tingin ng pantay-pantay ang tingin sa atin ng gobyerno. Dahil lahat tayo dito, taxpayer. Bumili ka lang ng candy, yung bata bumili lang ng candy, taxpayer na po yan. May tax po, may buwis yan. Nakapaloob na po dun sa presyo ng candy. Yan po ang ginawa, tinanggal natin ang takutan. Dati, nung una kaming naglakad dito ni Coroman, meron pong lumapit sa amin.
yung lumapit sa amin, akala ko kung ano yung gagawin sa akin kasi paglapit, gumanon lang siya. Sabi niya, kunyari, ito po ako. Sabi nung Ali, kasi siya, siya naman. Tapos lumayo bigla, ganun. Hindi ko naintindihan yung sinabi, hinabol ka po siya. Sabi niya, Konsel pa ako noon, Konsi, huwag ka na lumapit sa akin, baka mapicturean tayo. Mawawala ng trabaho yung kapatid ko, sabi niya ganun. Basta supportahan kita, tapos tumakbo na siya. Araw-araw po yung nangyayari sa amin noong 2018 hanggang 2019. Pero ngayon, tinapos natin yung ganyang klaseng sistema. Nakakalungkot, minsan may naririnig pa rin tayong ganyan. Hindi naman natin kailangan pangalanan na. Pero sa city, sa lokal na pamahalaan po natin, tinanggal na natin yung ganyang klaseng bulok na estilo ng politika. Ayaw natin ng ganun. Kailangan pantay-pantay natin. Ngayon po, dumating ang kalaban sa isang lugar. Hindi kailangan matakot ng HOA. Ang sinasabi ko pa nga, kahit kalaban po namin, pag dumating sa inyo, welcomein po ninyo. Respetuhin po natin sila. Huwag tayo magpakita ng masama sa kanila. Pag kinamayan po tayo, kamayan din po natin sila. Pero huwag niyo sila iboto. Tinanggal natin ang palakasan. Pero yung pangasong handog, simbolo lang po yun. Sa lahat ng serbisyo natin, ganun din po yung ginawa natin. Naalala niyo po dati, sa ospital, may bayad. Pero pag may blue card ka, pwedeng malibre. Blue card, yellow card, may discount. Tinanggal natin yun noong 2019. Nung una, marami nagalit sa akin. Yung ibang may card, nagalit sa akin nung una. Pero pagkalipas ng pagkalipas ng panahon, nakita rin ng tao na, kaya pa na tinanggal yung card. Kasi ngayon, hindi na kailangan ng card. Lahat binibigyan ng tamang serbisyo. May balance billing tayo sa ospital natin. Nag-i-expand tayo ng mga serbisyo. Alam ko, nabanggit naman ng mga iba kanina. Yan yung tatak ng paggugobyerno po natin. Yan yung sinasabing mabuting pamamahala na pinaglalaban natin. Yung mabuting pamamahala, hindi po yan nangyayari overnight o biglaan na lang o nakachamba lang. Pinaghihirapan, pinagsusumikapan, pinaglalaban po yan. At ang totoo po, hindi ko naman nagawa ang mga bagay na yan kung hindi po sa tulong at suporta ninyo. Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kasi kung ako lang mag-isa, wala na. Kung ako lang mag-isa, kung tumatong yung tindig ako, pero ako lang mag-isa, wala, nakain na rin ako ng sistema. Pero dahil nandyan kayo, binabantayan ninyo ako, sinusuportahan ninyo ako, hindi ako manghihinaan. At napakalaking bagay din po na noong 2022 ay binigyan niyo po ako ng mga kasangga. Binigyan niyo po ako ng mga matitibay na kasama. Kasi may mga gusto tayong gawin, 2019 to 2022, nabutan pa tayo ng pandemya sa kasamang palad. Alam naman po natin yung nangyari doon. Hindi naman tayo nagpabayad ng pandemya, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Saan po tayo nakakita? LGU nagbibigay ng 8,000 pesos noong panahon ng pandemya. Pero hindi tayo nagtapos doon. 2022, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama. Kung mapapansin po ninyo, mula 2022 hanggang 2025, mas bumilis kahit paano yung mga ginagawa ng pamahalaan. Kasi iisa kami ng direksyon. Pareho tayo ng direksyon. Marami pa rin pagsubok. Marami pa rin problema. Hindi po nawawala sa buhay ang pagsubok at problema. Pero dahil iisa ang direksyon, pare-pareho tayong paabante, ay mas mabilis tayo nakakarating tungo sa mga pangarap natin para sa ating lungsod Pasig. Kaya ngayon, nasa magandang posisyon ng ating lungsod. Hayaan niyo po yung iba kung magbubulag-bulagan po sila sa mga magandang nangyayari sa ating lungsod. Hayaan niyo po yung iba kung gusto nila mag-focus sa masama at hindi sa mabuti. Unfortunately, sa kasamaang palad, may iba talagang medyo ginagastusan po, no? Pati yung, hindi lang yung ayuda, kundi pati yung mga fake news, yung mga pag-press release. Di ba, nakikita niyo po ginagastusan eh. Kung magastos ng ganong kalaki para sa propaganda, black propaganda, alam nyo may mali eh. Alam po natin hindi normal, hindi po tama eh. Sana ikampanya na lang nila yung sarili nila. Di ba? Sana mag-focus na lang sila sa sarili nila. Baka may maniwala pa.
Pero yung puro siraan, gumagawa ng fake news, gumagawa ng kwento, na alam ko naman na alam nila yung totoo. Halimbawa po, nabalitaan ko po, may nagtanong po sa akin kanina tungkol sa Rosario Sports Center. Diba? Sinasabi po nila yan pag nagtatalumpati sila. Rosario Sports Center, magandang project po sana yan. Medyo masikip lang sa Pandes, pero maganda pa rin, mapapakinabangan natin. Ang problema, nung nakaupo ako noong 2019, may kaso po yan. Hindi ko na po ipinag-a-announce. Mula 2019 hanggang ngayon, basta inaayos po namin ng legal department. Tinatanong ko sa COA, pwede na ba namin tapusin? Sa ngayon, hindi pa. Wala po akong magawa. Alam po yan ng mga nagsasalita. Yung mga nagkukwento tungkol doon, yung mga nagsasabi tungkol doon. Alam nila yun. Alam nila yun. Imposibleng hindi nila alam. Kung hindi nila alam, edi sana pag-aralan muna nila bago sila magsalita. Nagmumukha tuloy silang... Wala ko sinabi. Hindi ko pwedeng pag-usapan yung detalye kasi may nirerespeto natin ang husgado. Pag nakasampa na sa korte, ngayon nasa Court of Appeals na siya, mataas na korte na po siya, hindi na dapat masyadong i-discuss. Pero yung pinaka... summary na lang po, ano, may mga sinisingil po sa atin dyan. Gusto na lang nila magbayad tayo, pero hindi ko makita yung mga gamit doon. Pati yung semento, hindi ko mahanap. Alangan, pera ng taong bayan yan. Alangan, inabas ko yung pera, wala naman doon yung gamit. Pero huwag na natin i-detalye. Marami pa pong iba. Nakikita nyo naman po yung mga fake news, yung mga kasinungalingan, pati yung mga trolls, yung mga ganun. Alam nyo na po yan, hindi ko na kailangan. Alam po ninyo yan. Hindi naman din nakakapagtaka sa totoo lang. Siguro mas nakikinapang kasi sila dun sa lumang kalakaran. Yun na lang po ang masasabi ko. Pero tayo, alam po natin kung saan tayo nagmula, kung saan tayo nanggaling, kung nasan tayo ngayon, at kung saan tayo papunta. Hindi tayo papayag na tatakbo pa atras ang ating lungsod. Hindi tayo uurong, pasulong po tayo. Hindi tayo atras, pakabante po tayo. Hindi tayo liliko, dire-diretso tayo sa lungsod. Napakalaking bagay na meron tayong mga kasama, mga kasangga. Gaya ni Kong Roman na nakasama natin mula noong 2019. Basahin niyo po yung pag may oras kayo, yung pink na pamaypay, basahin niyo po yan. Pag inisa-isa po ni Kong Roman yung ginagawa niya sa Kongreso, hindi lang po 10 oras. Sa totoo lang, ganun kasipag ang Congressman Roman Romulo natin. 2022, nagkaroon din tayo ng Vice Mayor na tapat, pinaglaban po niya, nalinisin ang hindi lang sa siyempre Mayor's Office, may hiwalay na pondo, di ba? Vice Mayor's Office at Sangguniang, may hiwalay na pondo. Mula nung naupo siya, nakita ko po, talagang nawala ang mga kalokohan sa City Council po natin. Vice Mayor, yung mga konsel natin, pinaglalaban ng tapat at maayos na paggogobyerno. Tumutulong para lumawak ang mga serbisyo ng ating pamahalaan. Councilor Maro Martires. Ay, nangimiss niyo ba yung tatay? Kaya po yung nakikita ko po siya na yun, naluluha po na. Tapos yung number niya, number 14 pa. Naalala niyo nung araw, number 14 si Dito Yoyo. Pero si Consi Maro, nakita po natin, pati yung mga budget hearing ng barangay. Dati hindi natin alam kung anong pondo ng barangay natin. Hindi lang naman sa Rosario, wala akong pinariringgan ha. Sinasabi ko yung pangkalahatan. 30 barangay natin, hindi natin alam kung saan napupunta yung pondo, kung saan ba ginagamit. Pero mula nung si Consimaro naging chairman ng appropriations, pini-Facebook live pa yung budget hearing ng mga barangay. Kahit pa paano, pwersado yung mga barangay na ayusin yung mga barangay. Si Councilor Angelo, first term pa lang din niya. Pero ang dami na naitulong sa atin, pati sa persons with disabilities, yung solo parents natin. Isa tayo sa una sa buong Pilipinas na nagbigay ng allowance kahit sunod sa nasyonal. Si Consi Buboy.
Galing po ako sa baba kanina. May mga nakasalubong po ako, yung mga nailawan po natin. Diba yung pakuryente po natin? Ang totoo niyan, si Councilor Buboy Agustin ang nag-ayos nun. Nagtulungan po kami dyan. At ngayon, hindi lang sa Rosario, pero sa ibang barangay pa ng lungsod natin, dati hindi makapagpakabit ng legal na Meralco. Pero dahil sa ordinansa ni Consi Buboy Agustin, mas safe, mas ligtas. Yung kaligtasan lang naman pong iniisip natin sa totoo lang eh. Ayun natin naka-jumper, naka-top. Dapat legal yung connection. Consi Buboy. At ngayon naman, meron tayong mga bagong kasama rin. Hindi ko po sasabihin na perfecto itong mga tao na ito kasi wala naman taong perfecto. Pero muli po, ang importante dito, hindi yung basta mabait. Mababait po siya. Tinuwa naman Kiko si Warren, di ba naman mabait itsura niyan? Pero ang pinaka-importante sa lahat, para sa ating konseho, ayun nga po, dapat kaisa natin sa direksyon. Hindi yung nagmamaneho tayo, paabante, tapos may kumukuha ng manibela, nililigo-ligo tayo, pero mahirap yun. Ang ating kasamang bago na senior citizen, pero mukhang 45 years old lang. Warren, hindi insenso, kundi inosensyo. Kasama natin, naging undersecretary ng National Chairman ng National Youth Commission. May mga panukala po para sa livelihood, para sa sektor ng mga nagnenegosyo. Yan po si Councilor Ryan Enriquez. Councilor Ryan, ibang Ryan ha? Ay, ito pala. Baka malito po kayo ha? At syempre, yung pinaka-cute po namin kasama. Ang daming magandang panukala pati sa ating mga paaralan. At yung isa po sa gusto ko sa... Bakit kita tinatawag? Buka lang. Advance naman masyado to. Ang haba pa nung sasabihin ko tungkol sa iyo. Ang pinaka-gusto ko sa nagawa niya bilang kagawad ay yung programa para labanan yung malnutrition para sa mga kabataan, lalo na yung first 1,000 days. Kaya kasama po natin ngayon, Councilor Boyie Abunda, Boyie Raimundo. Sorry po. Yan po ang ating mga kasama sa Litigan Pasig. Marami pa sana akong gustong ikwento sa inyo, pero parang sumasakit na po ang mga ulo ninyo. Dito po tayo. Ano, maglalaba po tayo. Muli po, lahat ng mga nagawa natin, hindi ko na isa-isahin yung mga programa natin. Dapat alam niyo po yung mga programa natin, di ba? Pero yung narating po natin ngayon, uulitin ko po, hindi po natin narating yan kung hindi po sa tulong at sa suporta inyo. Sana patuloy tayong magkaisa sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat sa lahat ng kapito, sa lahat ng taga-Rosario. Mabuhay ang lungsod ng Pasig! Ayan! Maraming salamat po! Number 4 sa ating mga balota, ibotong muli, Mayor Vico Sata!